Magandang gabi mga kababayan, lalo na sa mga kabataan dyan na pagod na sa mga fake promises at sa mga OFW na hirap nasa abroad pero pinagpapala pa rin ang bayan natin. Kamusta kayo? Ako nga pala si Lan ng hashtag #WalkWithLan at ngayong gabi tatalakay natin ang pinakamainit na usapin sa politika ngayong 2026. Tambalang Duterte, Marcoleta, suportado na ba talaga ito? At bakit parang binalahura ni Marcos Jr. ang mga pink at dilaw? Huwag kayong alis, may facts, may receipts, at may katotohanan na hindi ninyo maririnig sa mainstream media. Buckle up dahil ilang mga minuto tayo na pure truth bomb. Like muna at subscribe kung ready kayo sa laban. Una, balikan natin noong 2022, Uniteam, BBM at Sara nanalo landslide dahil sa pag-asa ng bayan. Pero ano ang nangyari? By 2025, sirang-sira na ang alyansa. Impeachment complaints kay Sara multiple times. Budget insertions, confidential funds, issues, at kahit alleged threats. Sa 2025 midterm, malakas ang showing ng Duterte allies sa Senate, sign na hindi basta matatalo ang kampo nila. Ngayong 2026, February pa lang, nag-declare na si VP Sara Duterte na tatakbo siya presidente sa 2028. At kasabay nito, endorsement galing Partido Reforma, Sara for President, Marcoleta for Vice President. Bakit? Dahil principle daw, hindi personality politics. Independent, may clarity at laging para sa bayan. Witty nga si Marcoleta, hindi ako tuta ng kahit sino, tuta lang ng katotohanan. Parang may pinaparanggan si Senador Marcoleta dun sa Senado. Mga kabataan, isipin ninyo si Sara kahit sa gitna ng impeachment at atake mula Malacanang, hindi siya natinag. Highest voter mandate ever bilang Vice President. Record breaker. Nag-apologize pa siya sa alliance kay Marcos. Pero sabi niya, para sa bayan ang decision ko. Tapang niya laban sa korupsyon. Hindi katulad ng iba na tahimik lang kapag may insertions sa budget. Sa Davao, naging mayor siya na may results. Peace and order, infra. Ngayon, handa na siyang mag-lead nationally. Para sa mga OFW, imagine a president na gets ang hirap nyo. Hindi yung puro travel abroad pero walang concrete help sa dollar earnings ninyo. Ngayon, pag-usapan natin si Senador Rodante Marcoleta, ang underrated hero. Hindi siya dynastic, hindi elite, from humble beginnings, lawyer at laging constitutional. Sa West Philippine Sea issue, matapang siyang magsalita laban sa China aggression. Hindi katulad ng iba na soft. Siya yung nag-file ng mga bills para sa accountability, transparency. Partido Reforma sabi, Marcoleta has independence, clarity of principle, legislative experience, rooted in constitutional accountability. Kung si Marcoleta ang VP, hindi na magiging yes man ang gobyerno, magiging yes to truth na lang. Ngayon, mga kaibigan, ang masakit na parte, si Bongbong Marcos Jr. Ano ba talaga ang nagawa? Signed ng 2025 budget na may blanks at insertions. Sabi pa ni Sara mismo, impeachable offense yan. Pero ang palas, tahimik o defensive. Sa gitna ng economic challenges, inflation,
trabaho para sa mga kabataan? Bakit parang priority pa rin ang political vendetta laban sa Duterte camp? At yung good luck kay Sara sa 2028 bid, parang passive-aggressive. Facto, Reef beyond repair by end 2025. Impeachment, probes, arrest sa allies, pero ang bayan naghihirap pa rin. Marcos Jr. daw, respect process. Pero bakit parang selective justice? At ngayon, bakit binaluhura ang pink at dilaw? Kasi sila yung mga nagpapanggap na makademokrasya pero tahimik sa mga issue ni Marcos kapag against Duterte. Pinklawans, yung pink movement ni Lenny, sabi, kayo ang liwanag. Pero saan ang liwanag sa inflation at joblessness ngayon? Dilawans, yellow supporters, pero puro historical revisionism, accusations kay Marcos, pero forget nila ang kanilang sariling failures nung Aquino time. Hypocrisy level 100. Sila yung nagtawag ng blind fanatics sa DDS. Pero sila mismo blind sa katotohanan na ang tunay na laban ay para sa masa, hindi para sa elitista narrative. Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban. Walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLang at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Mga kaibigan, comment down below. Team VP Sara Duterte, Marcoleta ba kayo? O may iba pa kayong tanong? Share this video sa mga kaibigan nyo, lalo na sa mga overseas Filipino workers dyan sa abroad at sa mga kabataan na nag-aaral at nagtatrabaho na rin dito sa Pilipinas at sa ibang bansa. Mga kaibigan, mga kawok, mga kababayan, salamat sa panonood. Hanggang dulo. Remember, ang bayan muna, hindi ang politika. See you in the next Truth Bomb. God bless the Philippines. Peace out at mabuhay ang Pilipinas.